Good day everyone at kasama nyo na naman po ako, si Kuya Heb. At ako po si Ate Marge. At ang Team BNK-TV para sa panibagong ratratan at pag-usapan natin ano nga ba ang mga may init na balita ngayon. So Ate Marge, napanood mo ba kahapon? Oo, tinapos ko nga eh. Tinapos mo, grabe, ang tagal no? Parang inabot ng 8 hours. Walang lunch. meron naman, meron ba? meron din naman silang suspension. Oo nga Kumbaga, pala, meron pala. may mga short breaks din naman. Pero grabe, hindi ko kineri or kinaya yung mga nilantad Oo, ng sobrang isa sa mga witness. Sobrang init. Oo, nagulat ako eh. Hindi ko ine-expect yun. Ako din eh. Actually, puno ng halo-halong emosyon ang naganap na clarificatory hearing kahapon. Now, Ate Marge, gusto ko lang linawin din na ang naganap po kahapon is clarificatory hearing para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, ilang beses din nating napanood kung paano sinaway ng Committee on Justice yung mga tanungan. Oo. Kasi ang dapat maintindihan ng taong bayan, ano ba ang probing questions? Ngayon, pag sinabi mo kasing probing questions, ito yung mga set of questions kung saan is nagagather ka ng mas malalim na impormasyon tungkol sa isang bagay. Kaya nila inaawat kahapon yung pagtatanong kasi doon na papunta. Oo. Kumbaga, ang gusto ko kasi mangyari kahapon ng Committee on Justice, mag-stay tayo or mag-focus tayo sa kung ano yung nasa statement at wag nating halukayin pa yung ibang detalye. Oo. Kasi yun ay magaganap sa mismong trial sa Senado. 'Di ba? Kaya natutuwa rin naman ako kasi talagang sumusunod rin naman sila despite the fact na ilang beses silang sinaway kasi alam rin nila sa sarili nila eh. You know when to stop questioning someone kapag alam mong nandun ka lang sa limit mo. O, alam mo ba kung sino yung katabi? At walang tigil na kakatanong. Sino nga ba? Sino Aba, ba? yung anak nung senator. Anak ng tsakleta? Oo. Diyos ko, ewan ko ba, gumagawa rin kasi sila ng sarili ng eksena. Honestly naman kasi talaga, yung hearing din kahapon, kanya-kanya eksena rin ang nangyari sa pagtatanong eh. Pero, ang pinaka-kinagulantang talaga ng lahat, ng taong bayan at mismong ang mga DDS, Oo. is yung pinaka-statement ni Ramil Madriaga. Oo, umpisa pa lang eh. Grabe, no? Nagulat ako talaga. As in, Nakakanginig. actually, nung nakita ko siyang umiyak, Ah. naiyak din ako. Nakaramdam talaga ako ng mabigat na emosyon na kung saan ramdam ko yung lungkot niya eh. Nakikita kasi natin, sa mga nagsasabing hindi reliable or credible si Ramil Oo, Madriaga. tinatawag kasi na ng weakest link daw Oo, eh. as a witness against Vice President Sara para sa impeachment na to, doon kayo nagkakamali. Kasi, kaya nalulungkot si Ramil Madriaga is because hindi niya inaasahan din na sa gantong sitwasyon magtatapos yung matagal na serbisyo niya Oo. sa pamilya Duterte. Imagine mo, ilang taon mong binuno, ilang taon kang nagserbisyo sa isang pamilya. Isinaalang-alang mo ang buhay mo at buhay ng pamilya mo. Tapos ang nangyari kasi sa kanya, bigla siyang diniin, ginipit sa mga kasong wala naman talaga siyang Ikaw pala yung kasalanan. igigiit, no? 'Di ba? Kaya ngayon, nalulungkot siya kasi kahit ako nasa posisyon niya, malulungkot rin ako kasi naging tapat ako eh. Oo. Naglingkod ako ng maayos, ng tapat. Kahit na imagine mo, Alam niyang mali, Alam diba? niyang mali. Pero dahil sa tapat siya sa ginagampanan niyang trabaho at serbisyo sa pamilyang to, ganun pa yung ibabalik sa kanya. Oo. Halos parang pinabayaan lang din siya. 'Di ba? Kaya isa pang kinakalungkot niya rito, syempre, yung estado at posisyon din ng pamilya niya. Oo, Kung siyempre. nasa delikadong posisyon din sila eh. Sa kanya, Diba? siguro yung sarili niya, hindi na niya iniisip eh. Oo. Pero yung pamilya niya, siyempre. Tsaka kung makikita mo kung gaano naging close yung connection nila ng pamilya niya at ng kay Sara. Kasi Hindi nga raw niya kasi kilala. doon nga ako natatawa, pilit dinideny at pilit sinasabi ni Vice President Sara na hindi niya kilala. Wala nga daw silang koneksyon o relasyon. Pero kung makikita nyo mga kababayan ko, no, na talagang may mga video, screenshots, na nagsasabi na magkakilala sila, that they are really connected and they have a strong connection. 'Di ba? Kasi imagine mo partido ni Duterte, ni former President Duterte, naging ninong at ninang ng anak niya sa kasal. Kaya nga eh. Doon pa lang eh. Eh sabi nga kasi hindi kilala eh. Doon pa lang makikita mo na meron talagang strong connection between the two families eh. Oo. Na talagang binuksan ni Madriaga yung buhay niya, yung pamilya niya Ay, yung bahay niya. sa pamilya Duterte. Tapos nagserbisyo siya ng tapat, ng maayos, ginampanan niya kung ano yung mga pinapagawa sa kanya kahit na alam niyang illegal, Oo. 'di ba? Pero ganun ang ginawa sa kanya eh. Oo, yun nga lang. Kaya nakakalungkot. Kaya Kaya- rin siya nalungkot. 'Di
'Diba? Naging emotional siya sa part na yun. At sa mga kababayan natin na nanonood ngayon, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to this YouTube channel para po magpatuloy kayong mapanood ng mga bawat episode ng Ratrata natin sa mga may init na balita na dapat natin bigyan ng komento at reaksyon. Para lagi din kayong updated. Exactly. Thank you, Ate Marge. Isa pa doon, nung kahapon sa clarificatory hearing na naganap, bukod sa emosyon na naramdaman ko kay Madriaga, talagang gulat na gulat din ako sa mga detalyeng binitawan niya. Ngayon, ano ba ang mga naging highlight kahapon? Ano ba ang mga napag-usapan at nailantad na hindi inaasahan? Alam mo, Ate Marge, kung ako DDS, alam mo talaga magiging caption ko sa post ko, ang hirap mo namang ipagtanggol, Sarah. Yun lang. Oo, mahirap talaga. Kasi imagine mo, I'm watching the live stream sa isang main media network, news network. Ang daming umiiyak na Ay DDS. naku, nakita ko rin. Di ba? Oo, puro pusong heart ka. At natatawa pa ako sa komento ng iilan na kung saan sinasabi na AI daw ito, Oo. na hindi daw Edited totoo, daw. edited, di ba? Guys, sa mga kababayan natin, sa mga nanonood at sa mga DDS na patuloy na nagtatanga-tangahan at nagbobobobobohan Nagbubulag-bulagan. sa sitwasyon ngayon na nangyayari, puntahan nyo yung Isip Movement Tagig, 'di ba? Tagig. Tagig City. Yun mismo ang page kung saan naka-post lahat ng mga screenshot ng Zoom meeting nila with Zara, with Vice President Sara at ng iba pang miyembro ng ISIP na inilabas din kahapon sa clarificatory hearing na naganap sa Committee on Justice. Doon nyo po makikita. Kasi talagang doon namin nakita yung raw file Oo, nagulat din ako eh. Sa Diba? nakita ko eh. Simula umpisa eh. Oo. Kaya balikan natin, ano ba ang mga naging highlights kahapon? Panoorin po natin ito. Masisilip na raw po ang bank records na nagpapakilalang bagman ni VP Sa Duterte na si Ramil Madriaga. Kasunod yan ang siniwalat niya na may dummy accounts daw siya para umano sa laundering at intelligence operations ni dating Pangulong Duterte. Ate March, napanood mo yun? Oo, napanood ko. Grabe. Imagine mo bilang isang tapat na nagsaserbisyo sa pamilya Duterte, talagang tiwala din sila sa kanya eh. Doon nyo makikita na talagang nasa linyahan nila, nasa dugo nila ang paggawa ng illegal. Oo, nako. Guys, kinagulat ko to. Alam nating lahat kung gaano kahigpit mag-open ng bank account. 'Di ba? Oo. Lalo na kung may mga malalaking transaksyon. Hindi lang to malalaking transaksyon. Napakalaki. Milyong-milyong transaksyon ang nabuksan. At take note, dummy account. Oo, maraming dami account. Imagine, ang alam ko sa social media lang, ang Nangyayari ang account. dami. Meron din pala. Pati pala sa bangko, Kaya ngayon ko lang nga din nalaman niya. iba talagang nagagawa ng connection at ng pera. Oo. At pinatunayan to nila, no? Oo. Pinatunayan nila na kung gaano sila karumi maglaro. Makuha lang nila or magawa lang nila kung ano yung gusto nilang gawin. Oo. Kung ano yung sa tingin nilang is dapat para sa kanila. Pagpatuloy natin yung panonood, tingnan niyo po ito. As to the contents of this waiver of bank secrecy law, do you subscribe and swear to the truthfulness of the contents of this document? You do. Opo, Madam Chair, I do. Sa impeachment hearing mismo ng House Justice Committee, pumirma ang umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga ng isang waiver. Ito ay para masilip ang kanyang bank records. Dito masisiyasat kung totoo nga ba ang isiniwalat ni Madriaga sa kanyang affidavit na nag-transfer siya umano ng milyones na pera sa ilang bank accounts para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Despite only earning 100,000 pesos to 150,000 pesos from my services to PRD, millions of pesos went through bank accounts opened for me by close associates of PRD. I admit that during PRD's term as president, I served as a dummy for the transfer of large amount of money. Kung saan yan ginamit, giit ni Madriaga, These were opened by people close to PRRD who informed me that money will be transferred to these accounts for intelligence operation and for laundering. minsan na rin daw siyang tinawagan noon ni Digong para sa pag-withdraw at paghatid umano ng pera sa Malacanang. I distinctly remember that PRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million from a bank inside the mall in Lubao, Pampanga, which were all delivered to Malacanang. Ibinunyag din ni Madriaga ang umano'y term sharing at planong destabilisasyon kay Pangulong Bongbong Marcos. So mga kababayan ko, napakabigat ng impormasyon na yon. Imagine mo 100 million. Oo, parang wala lang ano. Ipagkakatiwala sa'yo para dalhin mo sa Malacanang. At the same time, talagang pinatunayan talaga nila kung gaano nila sinamantala yung kapangyarihan nila, yung connection nila
para lang makapaglabas-pasok ng pera sa sa bangko. Oo. Which is a dummy account Kaya nga eh. ni Ramil Madriaga. Ang masakit kasi dito is nagbubulag-bulagan pa rin ng mga DDS. Oo, sinabi mo pa. At ito, yung bank, bigyan lang din natin ng punto. Pumirma si Ramil Madriaga kahapon ng waiver kung saan pinapayagan niya na sa publiko at maimbestigahan ang bank accounts niya. Oo. Imagine, dito pa lang tapos na. Oo. Kasi dito pa lang talaga, isang matibay na patunay na yung koneksyon niya sa pamilya Duterte. Kaya pala, itong si Sara Duterte, ayaw na ayaw makaharap si Madriaga at pilit niyang binabaon sa kasong perjury. Kaya nga eh, kasi marami siyang alam. Marami siyang alam at talagang nandoon siya sa mga sitwasyon o Witness pangyayari. siya sa lahat. 'Di ba? Kaya pala itong si Sara, kahit kahapon hindi rin nagpakita. Ayun nga eh. 'Di ba? Oo. Tapos, ang inaasahan kong si Attorney Powa, Ah. na akala ko ay magiging legal counsel representative ni Vice President Sara, is tumayo pala as former undersecretary ng DepEd. Doon ako nagulat. I'm not aware na naging former Ako undersecretary din, hindi siya. ko rin alam eh. Ngayon, nasaksihan natin yung pagbibigay ng mga dokumento mula sa COA, 'di ba? Na inaasahan talaga natin dahil yan sa pagsagot nila sa subpoena na nirelease ng Committee on Justice. At natutuwa naman ako na nakipag-cooperate sila. Kasi isa rin ito sa mga magiging basihan at batayan at mabigat na ebidensya na magpapatunay talaga sa katiwalian na naganap nung panahon ng confidential funds issue ni Vice President Sara sa DepEd as a DepEd Secretary at syempre as of now as a Vice President nung taon na yon, di ba? So, ngayong pumirma na si Madriaga ng waiver, aasahan natin na mapapabilis lalo ang aksyon para maisiwalat ang mga bank statements niya. Pagdating sa bank statements, napakadaming bank accounts nito, panigurado ako. Oo, marami. Napakaraming dokumentong... Kasi milyon-milyon eh. Oo, hindi lang yun, different transactions. Kaya nga eh. Imagine mo yun nga lang affidavit niya, yung statement niya kahapon, kung gaano kakapal. Oo. Nakita ko eh. Nung inabot sa kanya eh, talagang nakita ko eh. Sabi ko, ala, matagal-tagal na basahan to. Kaya nga eh. Umabot ng ilang page yun, parang 80 plus ata. Oo. Or 80 statements, paragraph by paragraph eh. Statements talaga eh. Sabi ko, ang kapal. Kaya nga inabot ng anong oras eh. 'Di ba? Pero laking pasalamat ko kasi talagang detail by detail. Oo. Doon ako bumilib. Ultimo oras, alam niya. Ultimo oras, transaction. Although meron lang siyang mga hindi niya na ibigay na detalyeng pangalan, Oo. kung sino. Kasi nga, syempre, as a bagman, minsan kasi, ang trabaho nila is taga-deliver lang. Oo. Ngayon, kung sino man yung katransaksyon or kung sino yung kukuha, hindi na nila para makipagtsikahan pa yan eh. Oo. Hindi na para kilalanin mo pa. Hindi yun ang inutos sa'yo. Oo. Ang inutos lang sa'yo, Dalhin mo tong pera, iwan mo sa open trunk na kotse, alis. Oo. So kung makita mo man na may kumuha, hindi na para alamin mo, uy, sino ka? Hindi na, labas ka na doon. Oo. Labas na yun sa trabaho mo bilang bagman. Nandun ka lang para dalhin yung pera. Kung sinong kukuha, wala ka ng pakialam. Kaya napaka posible talaga na may mga tao siyang hindi rin nakikilala kung sino ang kumukuha ng pera. Oo. Yun yung talaga nilinaw niya. Nakita ko yung muka, pamilyar ako sa muka, pero hindi ko alam ang pangalan niya. Oo. Hindi nakakapagtaka yun kasi talagang ginagampanan niya na napaka-epektibo yung trabaho niya. Yung serbisyong ginagampanan niya sa pamilya Duterte. Patuloy natin to. Napagkasunduan daw noon ng kampo ng mga Duterte at Marcos na bababa si PBBM sa pwesto sa 2025. BBM was able to convince PRRD to have Sara as BBM's Vice President. However, they also agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way for a Sara presidency. Kinausap din umano ni dating Pangulong Duterte ang AFP sa mga posible nilang gawin sakaling hindi sumunod sa napangakuan si Pangulong Marcos. I remember that one of the plans considered was to sabotage BBM's administration by using some of BBM's own men to reveal supposed corruption issues that will serve as a precursor for an impeachment for complaint. Sa usapin naman ng 2022 campaign ni VP Sara, So, doon pa lang malinaw na sa statement niya na talagang noon pa lang talaga plano na nilang pabagsakin si PBBM. Oo. Talagang makikita natin at napanood nyo mga kababayan ko no, na talagang willing silang bumali ng batas. Oo. Gumawa ng hindi maganda para lang talaga pabagsakin si PBBM, pababain sa pwesto. Oo.
At nangyari yan, ultimate impeachment complaint Oo. with against PBBM na naibasura nga lang kasi hindi sapat, hindi siya sufficient in forms and in substance. Kaya naibasura siya ng Committee on Justice. Pero dun pa lang, isa na itong patibay din na talagang may plano sila na totoo yung sinasabi ni Madriaga. Oo. Kasi naka-align eh. Kaya nga eh. Naka-align sa statement kung ano yung nangyari at kung ano yung pinakaplano. Oo. Ang sakit lang dito kasi talagang willing din silang kumuha ng mga sariling tao ni PBBM para gamitin laban sa kanya. Oo. 'Di ba? Ngayon, anong masasabi mo Ate Marge pagdating sa usapin ng destabilization against PBBM? Yun nga di ba? Talagang gusto siyang pabagsakin. Balak pa nga siyang i-assassinate di ba? Para lang talagang si Sara ang umupo. Yun nga eh. At para ipakita ko rin po sa inyo yung isang clip no na kung saan nakalagay din doon sa pinaka-statement ni Madriaga na merong parte kasi doon na sinasabi nila na uupo si Sara Oo. as president for 2025 up to 2028 at makakatakbo pa siya ulit for president ulit for the upcoming election. So meaning to say na talagang ang plano ng pamilya Duterte is panghawakan ng Pilipinas Oo. ng mas matagal na panahon. Oo. Ngayon, nangyari ang campaign, nangyari ang 2022 election. Ang campaign before that. Ano ba ang mga isiniwalat ni Madriaga tungkol dito? Panoorin po natin ito. Pinondohan daw ito ng kontrobersya na pharmaceutical company na Pharmally. Ayon pa kay Madriaga, taong 2022 nang utusan siya ni Digong na buuin ang Initiative for Social Justice, Innovation and Progress o ISIP na ang ibig sabihin din daw ay Inday Sara is my president. Kabilang umano sa mga nagpondo dito ang financial officer ng Pharmally na si Lin Wei Xiong. 175 million pesos daw ang ibinigay niya. As I recall, the money was placed inside several large backpacks and bags. Lin Wei Xiong was present when I received the said amount together with two other individuals. Nagbigay din daw ng financial support sa ISIP ang isa pang executive ng Pharmally na si Michael Yang. Inutusan din daw ni Digong si Madriaga na kunin ang 100 million pesos na funding mula naman sa isang maestrado Lin na kinilalang si Tony Yang, ang kapatid ni Michael Yang. Matatandaang nasangkot ang Pharmally sa kontrobersya dahil sa maanumalya nitong kontrata sa gobyerno para sa COVID-19 medical supplies. So umiingay na naman ang pangalang Pharmally. Kung matatandaan nyo mga kababayan ko, naging maingay dati ang Pharmally scandal. Kasi ito yung klase ng pharmaceutical company na nagkaroon ng direktang kontrata sa gobyerno under FPRRD upang pakinabangan yung mga medical supplies, yung mga COVID testing kit, yan. So dito pa lang, nakikita natin na talagang ginawa nilang negosyo COVID yung pandemic. Pinagkaperahan talaga nila. Bakit? Kasi alam naman natin kung gaano kalapit ang pamilya Duterte sa mga incheck. Oo. Sa mga Chinese businessman. Best friend Napanood nyo rin at narinig nyo rin ang mga pangalan na ibinanggit ni Ramil Madriaga kahapon sa hearing. Huwag nyo sabihin sa akin Pilipino yung mga pangalan na yon kasi kahit ako nahirapan akong banggitin yon. Oo. Zhong na lang ang nasabi ko eh. Naalala ko lang si Michael Yang Oh, 'di ba? So, iyan yung mga pangalan na naging maingay din noon sa usaping Pharmally scheme. Kasi sila yung bumuo ng Pharmally company na talagang nagkaroon ng direktang kontrata sa gobyerno para sa COVID-19 vaccine, testing kit, and everything, medical supplies. Oo. Imagine mo kung gaano sinamantala ng pamilyang to ang sitwasyon. Tapos, eto pa, proud na proud ang mga DDS supporters, ang mga DD sheets, kasi hindi daw naghihirap ang Pilipinas ng panahon ng COVID. Kung hindi naghihirap. Sa COVID na kit, magkano na? 'Di ba? Oo, Magkano ultimo yung testing mga kit? Ultimo yung mga example ko na lang yung father-in-law ko. Hindi naman siya totally merong COVID, pero pinalabas na may COVID siya. Dahil nga uso yung COVID noon, panahon na yun. Hindi lang yun eh. Kasi alam mo kung bakit? Bawat tao na masasabihin nilang COVID patient, Oo. antimano, may pondo. Oo, yun nga may pondo agad. Ito, ma-share ko na lang din po sa inyo mga kababayan ko. No? During pandemic, isa rin ako sa mga nag-positive dyan eh. Ngayon, anong tawag doon yung kapag tawag dito? Yung 14 days na quarantine yon. So, nag-quarantine ako sa bahay ng 7 days. Tapos pinagpatuloy ko yung quarantine nung sinundo na ako ng
barangay Oo. para dalhin sa facility. Nagulat ako. Mm. Kasi I was expecting during that time na kapag na-quarantine ka sa facility, sagot nilang pagkain mo, Oo, maayos. vitamins mo, you have medicines na kailangan mong inumin Oo. para nang sa ganun gumaling ka and everything. Kasi ang alam ko talaga, per patient or per COVID patient na madedetain or pupunta sa quarantine sa facility is may pondo. Oo. At March, nagulat ako sa dinatnan ko. Mm. Ang dinatnan kong facility is isang lumang clinic, Oo. government facility, na kung saan may mga kwartong hindi aircon, may mga kwartong aircon. Pasalamat ko na lang at may bakante dun sa kwartong may aircon. Mm. Ang nakakaloka pa dito, akala ko sagot nila yung gamot, yung vitamins and everything kasi kailangan mong magpagaling eh. Oo. Andun ka para magpagaling. Mm-mm. Nagulat ako, wala silang binibigay na gamot. Ikaw ang gagastos. Wala rin silang binibigay na vitamins. Ang tanging bibigay lang nila sa'yo, pagkain mo mula ng tanghalian, pagkain mo mula agahan, tanghalian, then hapunan. That's it. Oo. Tapos magkakahiwalay lang din kayo ng kama. Ganun lang. So sabi ko, anong sense ng quarantine na to? Kung ito lang din naman pala mapapala ako, di sana nasa bahay na lang ako. Alam mo, Ate Marge, sa loob ng 7 araw na nastay ako sa quarantine na yon, gumastos ako ng 3,000 Di ba? Gumastos ka pa. para sa sarili kong vitamins, sa sarili kong gamot, para pagalingin yung ubot-sipon ko, yung lagnat ko, pati sarili kong pagkain. Kasi hindi sapat. Oo. Imagine mo, ibibigay lang nila sa'yo ang pinakamadalas ng prutas, saging. Oh. Tapos, isang order ng ulam, isang order ng kanin. Sabi ko, kung ganito lang din palang gagawin dito, di sana sa bahay na lang ako. Sa bahay ka na lang pagaling. Baka nabili ko pa o napabili ko pa yung pagkain na gusto ko. Gumastos ako ng 3,000 para sa sarili kong vitamins, para sa sarili kong gamot na iinumin ko. Tapos ito lang pala yun. 'Di ba? Yun lang pala yun. So doon pa lang patunay na talagang ginawa nilang negosyo ang COVID, ang pandemic. Ilang buwan ni-lockdown ng Pilipinas. Ilang tao ang nag-positive na sinasabi na nag-positive sa COVID na ultimo yung mga namatay, rest in peace na po, no? Yung mga namatay na hindi naman talaga actual na COVID Oo. patient. Oo. Pero, Pinapalabas na ng COVID. pinapalabas na ng COVID. Nag-isaksa rin ako dyan. Oo. Kasi, way back that year, nung panahon ng pandemic, daddy ko is namatay. Okay, rest in peace na dad. Ang nangyari nun, bago pa lang namin isugod ng huli sa ER ang daddy ko, a week before, nadala na namin siya doon. Kasi nahihirapan na siyang makakain. Kasi he's a stroke patient. Ngayon, during that time kasi, yung pagkaka-atake ng stroke sa kanya is parang internal na. So, hindi na siya makakain, hindi na siya makalunok. Kahit makainom ng tubig, hindi niya na nagagawa. Ngayon, sabi ko, kaya nag-initiate na ako na gusto mo ba pakabitan kita ng NGT. Yung NGT, yun yung tubo kung saan doon padadaanin yung pagkain mula ilong papunta diretso sikmura na naka-blender na lang siya. So sinubukan namin. Ngayon hindi rin kinaya ng daddy ko. Actually, hindi lang naman ng daddy ko kasi sa past ko kasi marami na akong mga kamag-anak or relatives na nakitaan ko na talagang ginamitan din ng NGT. May mga kinaya, merong hindi. So yung daddy ko hindi niya kinaya, talagang ayaw niya. So, pero nung nandun kami na that time para kabitan siya ng NGT, since COVID nga, kinakailangan niyang test Magpa-test. ng COVID. So ngayon, sabi ko sige. Tapos yung resulta ata, if I'm not mistaken, 2 to 3 days. Ngayon, nilabas namin ng daddy ko. Ayaw niya ng NGT. Sabi ko, sige, sa bahay ka na lang. I know for a fact kasi na hindi na rin siya tatagal eh. Kumbaga nakita ko na sa dami ng relatives ko nakita na sa makabilang buhay na mayapa, pamilyar na ako sa ganung senaryo. Kumbaga alam ko na it's either araw o oras na lang ang bibilangin ko. Ngayon, dumating kami sa puntong yon. Sinugod namin ng daddy ko sa ospital, sa ER. Kasi protocol yon to revive. Ngayon, ang sabi sa akin nung doktor, kailangan nyo pong pumirma ng waiver. Kasi po, wala pa po yung result ng COVID testing niya. Kailangan, kapag wala pa po yun, kailangan i-consider na po natin siyang COVID patient. Sabi ko, hindi ako papayag. Kasi kapag ganun, hindi mo maibuburol eh. Ang maximum na burol lang nun is 3 days. Ngayon hindi mo siya maibuburol, diretso cremate. Sabi ko, hindi ako papayag. Tawagan nyo yung laboratoryong pinagdala ng COVID testing, alamin nyo yung resulta. Which is ginawa nila. I'm thankful, ginawa nila. At doon nila nalaman na negative ang daddy ko. Inabot nga lang din kami ng hapon, so tinakbo ko pa lahat ng dapat na papeles na kailangan kong asikasuhin para ma-release din siya dun sa hospital at madala siya sa pinaka funeral parlor kung saan siya dadalhin at kung saan din siya ibuburol. Pero inabot na kami ng gabi nun. So napakatagal na proseso. So dun pa lang, kitang-kita na natin yung talagang
sinamantala ng pamilya Duterte ang panahon ng pandemic para gawing negosyo ang Pilipinas. Eh kung hindi ka umalma, malamang COVID patient ang At malamang may pondo yun. Oo. May perang ipapasok doon. Kaya nga eh. Pagkakakitaan pa nila. Parang ang ginagawa kasi dyan, parang pag wala ka ng choice, oo ka na lang eh, di ba? Oo. So, yun na, pasok na agad Tsaka yun. parang may isip mo kasi, sagot naman nila yung crematory, Oo. sagot yung cremation, sagot yung paglalagyan. So parang kung ikaw, mamamayang Pilipino na hikapos o hirap sa oo. buhay din, iisipin mo yung pinakamadaling bagay Oo. na wala ka nang iisipin pang gastos. Eh since pandemic, yun yung sinamantala nila. Oo, yun nga eh. Yun yung talagang idiniin nila. Kaya ngayon, sabi ko, nagulat naman ako. Pasalamat ko na lang din talaga kasi may alam ako. Oo. Talagang pinaglaban ko yung parte kung saan na alamin nyo, tawagan nyo yung laboratory, alamin nyo yung resulta, kasi hindi ako pipirma ng waiver hanggat hindi ko nalalaman ng resulta. So I'm so thankful na, na nangyari yun, ginawa nila, nalaman nilang negative at na-release ko ang father ko. Ang punto dito, kung bakit ko na-share yung pangyayaring yun, is para maipaliwanag rin sa taong bayan na during pandemic era, during pandemic days, hindi naghihirap ang Pilipinas pero yumayaman din ang Duterte. Oo. Ginawa nilang malaking negosyo ang Pilipinas dahil sa pandemic, dahil sa COVID. Ang face mask ba, naaalala mo? O, di ba? Isa pa yun. Paano mo, imagine, magkano face mask? Ko dati, naabot ng 100 eh. Face shield pa. Oo, kasama pa yun. Yung face shield, alam mo, Ate Marge, nung nagtatrabaho ako nun sa BPO, hirap na hirap ako papasok. Halos di ka na makahinga eh. Hindi ako makahinga eh. Kasi imagine mo, naka-face mask ka na, naka-face shield ka pa, Oo. lahat ng airways ng mukha mo, ng ilong mo, ng bibig mo, takip. Oo. So, paano ka hihinga? Kaya nga. Tapos, may violation pa. Pag nakita kang hindi naka-face mask o hindi Oo. naka-face shield. Di ba? Samantalang, hindi naman pala siya kailangan totally. Kaya nga. Di ba? Oo. Doon pa lang, makikita nyo na kung papaano tayo binola at binudol ng pamilyang to. Tapos sa mga DDS, tuwang-tuwa pa. Kaya nga eh. Naalala ko pa yung isang kinali survey natin na sinasabi niya na hindi nakirap ang pamilya ko during pandemic days. Nasa Middle East kasi ako noon. Gigil ako eh. Sabi ko, sana may alam ka talaga, no? Oo. Hindi yung niyayabang mo sa akin yung ganyang ano. Isa pa, di ba? Nung pandemic na yan, nagmahal ang bilihin. Nagtaas ng presyo. Oo. Ultimo alak. Lalo na yun. Gin magkano? Pero 200? kung tutusin, pampagaling yun. Oo, di ba? Kaya nakakatawang isipin na ang mga DDS, panatikong-panatiko, lalo na't pinagmamalaki nila ang pandemic days eh. Ang pandemic era. Kasi wala silang alam. Ang hindi nila alam, during that time, ang nangyari, ginawang negosyo ng Duterte ang Pilipinas at para matuwa ang mga DDS supporter, paano nila binusog? Sa ayuda. Oo. Buwan-buwan. Which is, hindi naman lahat nakakuha. Hindi rin lahat nakakuha. Pero since DDS supporter na tatanga-tanga ka, kung Oo. sakali mang ganun, di ba? Tuwang-tuwa ka na. Tuwang-tuwa ka na. Ay, thank you, PRRD, ganon. Ganon ang sistema. Hindi nila alam na pinagkakitaan na din sila ng pamahalaan. At hindi nila alam na mas malaki yung ayudang Oo. nakukuha ng Oo. gobyerno Oo. nung panahon na yon kumpara Kaya sa nga pinamimigay sa taong bayan. Yan ang dapat maging transparent at magising sa katotohanan ng mga DD shits na yan. Ay, sana nga magising na. Di ba? Pagpatuloy natin yung video, tingnan natin kung saan naabotin to. Sa usapin naman ng confidential funds ng BICE, tila iisang tao lang daw ang nagsulat sa ilang acknowledgement receipts dahil sa pagkakapareho ng pattern ng mga letra, alignment at pirma. Base yan sa pagsusuri ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga nasabing dokumento. Kinumpirma rin ng Philippine Statistics Authority na walang anumang record sa kanila ang mga pangalang nakasaad sa resibo gaya ni na Mary Grace Piatos. Samantala, hindi pinagbigyan ng Commission on Audit ang apela ni VP Sara para i-review ang initial notice of disallowance sa kanyang confidential funds. Dahil dito, ipinababalik ng COA ang nasa 73 million pesos na confidential funds ng OVP. Sa pahayag naman ng legal counsel ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo, nabigo raw si Madriaga na madepensahan ang isinampang kaso sa kanya ng BICE na perjury dahil umano sa kasinungalingan. Wala rin daw saysay ang mga ebidensyang inilatag niya. Ipatatawag naman ng komite sa susunod na pagdinig sina dating Senator Antonio Trillanes at ang Anti-Money Laundering Council. Ipinasusumite kay Trillanes ang mga dokumento para sa pagtalakay sa umano'y unexplained o ill-gotten wealth umano ni VP Sara. Ipadadala naman sa AMLAC ang kanilang report sa mga suspicious bank transactions ng BICE at ng asawa niyang si Attorney Man Scarpio. So yun na nga, Ate Marge.
nabuksan na rin yung usapin pagdating sa COA. Notice of disallowance na pinagmamalaki ng mga DDS na clear na daw Oo. si Sara. Oo. Ngayon, bago tayo magpatuloy, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe sa YouTube channel nang sa ganun ay patuloy nyo ring mapanood yung mga ratrata namin dito kung ano ba yung mga dapat natin bigyan ng komento at opinion sa mga maiinit na balita ngayon. Ngayon, kung magpapatuloy tayo, Kalye survey, Oo. ilang beses nating narinig na clear na daw sa COA. Oo, wala na daw yun. Hindi nila alam. Hindi na mga sagot. Yan kasi ang mahirap pag DDS supporter ka. Sarado ang isip mo, namimili ka lang ng gusto mong paniwalaan, at yun na yun. Ngayon, narinig natin na talagang may notice of disallowance, at ito pati, Merch, itong notice of disallowance na to is last year pa Oo. nilabas. Up until now, wala pa rin naibibigay na response Oo. si Vice President Sara. Bukod sa pinapa-review niya, Oo. na hindi rin naman tinanggap ng COA. Kaya siya pinagbabalik ng 73.2 million mula doon sa 125 million na confidential funds niya sa DepEd. Oo. Anong masasabi mo doon, Ate Marge? Ay nako, ang naaalala ko lang doon sa 125 eh. Sabi kasi 11 days eh. 'Di ba? Nagulat ako. 24 hours lang pala. Oo, pero balikan natin yan mamaya. Pag-usapan natin yan kung paano naging 24 hours, no? Kasi Oo. talagang nakakaloka rin yun Kaya nga. Pero isa lang ang masasabi ko, makukomento ko rito. Malinaw na malinaw at sana magising na yung mga DDS na hindi ito pamumulitika. Oh, kasi lagi sinasabi eh, pamumulitika. Pinopolitika lang yan, Oo. ganun ganito. Ngayon napanood nyo, napakinggan nyo na talagang hindi pa siya clear sa COA. Oo. At pinagbabalik siya ng malaking halaga para din kasi ito sa mga resibo, vouchers na hindi malinaw kung saan talaga napunta. At take note nagawa mo na bang gumaya o mameke ng perma, Ate Marge? Oo, nagawa ko na dati yan eh. Kahit ako nagawa ko na eh. So kapag ikaw kasi pumipirma ka, ito yung original mong perma. Oo. Yun kasi yung pinaka-forma ng kamay mo. Oo. Ngayon, kahit sa ang handwritten mo, yun rin ang magagawa mo. Kahit pa iba-iba pa ng letra yan, Yun pa ang rin eh. stroke ng pangalan, Oo. ang stroke ng letra, nandoon pa rin at hindi mawawala. Not unless na lang kung ikaw ay magaling na tao, na Oo. tipong from kanan, kaya mo magsulat ng kaliwa, doon ako bibilib sa'yo. Ngayon, nasiwalat at nasaksihan ng mga kababayan nating nanood ng hearing kahapon na talagang makikita sa mga ebidensya na yung perma sa mga acknowledgement receipt, Ay, isa. iisa ang stroke. Mm. So paano, sabi ko talaga sa'yo, kung DDS ako, masasabi ko na lang, ang hirap mong ipagtanggol, Sara. Hindi ko na alam kung paano ka pa ipaglalaban, di ba? Kaya sana naman, eto pang isa natutuwa ako kasi papasok na rin sa scenario si former Senator Sonny Trillanes. Oo, naku, mas lalong mainit to. Alam mo yan. Oo, alam ko yan. Alam ko. Di ba? Kung nasaan tayo noong mga panahon na nagsampa rin siya ng kaso. Oo. 'Di ba? Kay Vice President Sara Duterte. So ito na yung isa sa mga magbibigay linaw sa mga iba pang katanungan na naway magpagising rin Oo. sa nagbubulag-bulagan at nagtatanga-tangahang mga DDS supporter. At sana yung magising na nga. Kasi harap-harapan na tayong niloko ng pandemic eh. Oo. Harap-harapan na tayong binudol ng tatay nila nung panahon niya. Hanggang ngayon ba naman? Oo, kaya Lulunukin nga natin ng buong-buo yung katangahan na yun, Oo. 'di ba? Hindi na para maulit pa. Hindi na para bigyan pa ng panibagong pagkakataon na may isa na namang Duterteng maupo. Kasi makikita nyo naman kung gaano pinaghihirapan trabahuhin ni Pangulong Bongbong Marcos para maitaguyod ang ating ekonomiya sa kabila ng krisis na kinakaharap natin sa pagtaas ng presyo ng langis Kaya nga. dahil sa gera sa Middle East. Patuloy siyang nagtatrabaho para tugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga talagang apektado sa krisis na to. Nandyan yung mga driver, Oo. commuters. So, hindi nagkukulang. Oo. Ang tanong ko dito, anong ginawa ng Vice? Ay, wala eh. Hindi nagpapakita. Di ba? Oo. Nagpapakita naman siya. Conference. Sa conference lang. Impeachment ayaw, conference gusto. Gusto interview personal eh. Tsaka kung mapapansin mo, ilang beses rin nilang din siniraan si Pangulong Bongbong Marcos itong mga nakaraang araw tungkol sa sitwasyon niya sa pangkalusugan. Oo.
pinakita ni PBBM kung gaano siya kalakas. At natuwa ako kasi talagang nanghikayat pa siya ng tao. Tara, samahan niyo ako mag-gym. Oo. Nag-jumping jacks pa tayo, nga eh. di ba? So doon pa lang, pinapatunayan na talaga rin ni PBBM at ng mga nakikita nating totoo sa media, hindi mga trolls Oo. at hindi mga AI edited, na kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling. Bukod dito, may isa pang nag-highlights na talagang tinutukan ko rin ng part ng clarificatory hearing kahapon. Panoorin niyo po ito. Sa loob lang daw ng 24 oras at hindi 11 araw, naubos ang 125 billion pesos na confidential funds ng Office of the Vice President ay sa nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Sinabi ni Madriaga sa pagharap niya sa pagdinig ng House Justice Committee kahapon. Dati na iginit ang busy na hindi niya nilustay ang confidential funds ng kanyang opisina at wala siyang kaugnayan kay Madriaga. Nakadetine sa Camp Bagong Diwa, pero dinala sa kamara si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte. Sinampi na siya ng House Committee on Justice kaugnay sa naging papel umano niya sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa ilalim ni Duterte. Pinabasa kay Madriaga ang kanyang supplemental affidavit kung saan nakalatag ang kanyang kaugnayan kay Duterte. Her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaint against me. Kasama sa affidavit ang ilang patunay raw rito, kabilang ang video ng pakikita raw nila noong Davao City Mayor pa lang si Duterte. Sino po yung sumigaw ng Sir Ram? Ito, ayan o. Ayan, Sir Ram. Sino yun? Si Bibi Sara. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? Ako po, Your Honor. I wish to place on record that there is a voice which says, Sir Ram, and the video shows the Vice President handing the flag to Ramil Madriaga. May screenshot din ng video conference nila kay Duterte nang mag-anunsyo itong hindi na tatakbong presidente noong eleksyon 2022. I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. A printout of the Facebook post dated September 29, 2021 is here to attach. May I know what's happening to you, Mr. Madriaga? You seem to be crying. You are nearly crying. Malungkot lang po. Itinetalye ni Madriaga ang pag-deliver niya ng mga pera sa iba't ibang individual sa utos-an niya ni VP Duterte. In the morning of December 20, 2022, Sarah called me and she said, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa Night Street, at sa Ombudsman. 4 large dark bags were unloaded from the vehicles. 3 large dark bags and 1 lighter colored and relatively smaller bag. Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. Nabanggit din ni Madriaga si PRRD, ang initials ng dating Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte. Previously and upon direct instruction sa PRD, Sarah, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires Rotoni Raya, which I usually place inside an open trunk of a designated car. Sabi ni Madriaga, confidential funds daw ang mga ito. A few years later, I read from several media reports that the 125 million pesos OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. So, yun na nga, base sa napanood natin kahapon at base sa balita rin ito, talagang pinapatunayan dito yung factor na naka-align sa time frame. Yung alam natin na 11 days na 125, na which is yung half part na 73 million na pinababalik ng COA dahil sa notice of disallowance. Akalain nyo pong na-dispose lang within sabi ni Ramil Madriaga, within 24 hours. Pero nilinaw niya po yun nung latter part ng hearing kahapon na estimated niya is 18 hours lang na i-dispose, hindi ni-utilize. Hindi niya ginamit. Dinispose in a sense of pinamigay. Oo. Na ilabas. Ganon kagaling
si Ramil Madriaga. Kaya ganun rin siya pagkatiwalaan ng pamilya Duterte sa gantong klaseng transaksyon. Tapos iiwanan nyo lang. Kaya nga. Gigipitin nyo sa mga kasong wala naman talaga siyang kasalanan. Gigipitin nyo sa mga kasong iniipit nyo yung pangalan niya para hindi siya makapagsalita. 4 na perjury case ang sinampa sa kanya ni Vice President Sara. Sa 4 na yon, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo at hindi? Kaya nga, ngayon alam na natin kung sino. 'Di ba? Malinaw na rin sa atin kung sino talaga ang totoong nagsasabi, kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo, at the same time, nailalantad paunti-unti yung mga transaksyon ng pera, labas-masok, pagdadala, paghatid, kung saan-saan at kung kani-kanino. Ilang pangalan, ilang mabibigat na pangalan ang nabanggit kahapon. Which is, I'm looking forward na itong mga taong ito is mapatawag, maimbestigahan. Ngayon, pilit tinidikdik ng mga DDS supporter na bakit yung flood control? Para po sa kaalaman ng lahat at para mabigyang linaw, magkaibang ang set of investigation pagdating sa flood control at pagdating sa impeachment. Pagdating rin sa confidential funds. Kaya iniimbestigahan ng confidential funds kasi nakapaloob yan sa impeachment ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, yung flood control, we have ICI. And as far as I know, as far as I could remember, ginagawa ng ICI yung trabaho nila to investigate the flood control scheme and they are delivering reports kung nasaan na nga ba ang pag-iimbestiga nito. Ang hirap kasi sa mga DDS, sa sobrang panatiko nila sa mga Duterte, ang tingin nila sa mga Duterte, pag may problema, resolve agad. Ang hindi nyo nakikita mga DDS kayo, kapag may problema ang bansa natin, ang iniisip ng mga Duterte, paano kikita ng pera? Paano mapapalago ang bulsa nila? Which is pinatunayan ni Ramil Madriaga kahapon kung papaano nila nilustay or kung papaano nila kinuha yung mga pera na nakapaloob sa confidential funds at kung saang-saang negosyo pa kasama ang Farmally Scheme. Diba? Yun ang hindi nakikita ng mga DDS. Ang akala kasi ng mga DDS, ay hindi kasi kanto pag si Tatay Digong kasi pag may problema Pilipinas, resolve agad eh. Resolve agad? Sigurado kayo? Parang sa EJK, resolve agad. Patay agad. Resolve agad? Sigurado ba kayo? Ang hindi nyo nakikita, problema ng Pinas, ang iniisip ng pamilyang to, paano kikita at paano yayaman. Paano nila gagamitin ang sitwasyon na yon para samantalahin at palawakin ang bulsa nila at ang kaban nila. Kaya nga, laking pasasalamat ko rin kasi hindi na talaga nag-atubili pa si Ramil Madriaga magsalita. Talagang siniwalat niya kung ano yung mga dapat niyang sabihin at kung ano yung mga alam niya. Na talagang hindi mo maitatanggi. Sir Ram. O, diba? Happy birthday po. Wishing you good health. Panoorin niyo tong clip na to kung saan binati mismo ni Sara ng happy birthday si Sir Ram. Diba? Close yarn. Sabi daw hindi close eh. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. O ngayon, napanood nyo yung happy birthday, Sir Ram. Isipin nyo, ilang tao ba o ilang opisyal ba ng gobyerno ang binati ni Sara ng happy birthday sa loob ng panunungkulan niya bilang mayor, vice president, etc. Sir Ram, happy birthday. Wishing you good health po. Di ba? Tapos sasabihin nyo walang connection. Hindi kilala. Papatawa na kita ng Denial Queen title. Ang husay mo mag-deny eh. Di ba? Tsaka, balikan natin yung parte kung saan kitang-kita sa mga screenshots ng Zoom meeting nila na talagang magkakausap sila. Ultimo yung painting na nasa background ni Vice President Sara during that time is talagang pinatotohanan rin ni Ramil Madriaga. Ngayon, ang masasabi ko lang, gising-gising na talaga. Mga DDS. Sinasampal na kayo ng katotohanan, pilit pa rin kayo nagbubulag-bulagan. Di ba ang hirap niyan? Kasi kung ako talaga DDS, ang masasabi ko na lang, ang hirap mong ipagtanggol, Sara. Makakapagod ka na, girl. Diba? Pagpatuloy natin. Ginamit din daw siya bilang dummy sa bank accounts para sa paglipat ng milyong-milyong pisong pera noong panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. These were opened by people close to PRRD who informed me that money will be transferred to these accounts for intelligence operation and for laundering.
Alam daw ito ng dating Pangulo at may mga pagkakataong inutusan pa siya nito. I distinctly remember that PRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million from a bank inside the mall in Lubao, Pampanga, which were all delivered to Malacanang. May iba pang iniutos umano sa kanya ang dating Pangulo. PRD specifically instructed me to monitor, operate, and sabotage former Senator Trillanes. However, PRD was apprehensive in ordering the assassination of Senator Trillanes because of the latter's support and contact in the armed forces of the Philippines. Humingi pa raw ang dating Pangulo ng tulong kay Madriaga tungkol sa problema umano ni Atty. Man Scarpio, ang asawa ng bise, kaugnay ng Bureau of Customs o BOC. After 2 days, I went to the BOC to meet the female lawyer to discuss the release of construction equipment. This time, I learned that the construction equipment was actually magnetic lifters. The same were confiscated because it contained a large amount of shabu. However, the female lawyer informed me that it was difficult to release the same because it was a hot item. Later, I learned that the content of the magnetic lifters is at least 500 kilograms of shabu worth 4.3 billion pesos. Yon na yun. Diba? So, nabuksan na naman yung usapin ng magnetic lifter. Oo. Panahon ito ng EJK. Diba? Oo. Nung naging maingay itong usapin na to. Ano yung alam mo dun sa magnetic lifter na yun, Ate Marge? Magnetic lifter, ayan yung sinasabing warehouse ni Michael Yang. Oh, tapos ilan ba yung doon? 500 kilograms na ano? If I'm not mistaken, located ata to sa Valenzuela. Sa Diba? Sa Valenzuela. Na ang masakit dito kasi, kung sino yung mga tao, na mga opisyal na nakadiskubre na magnetic lifter na to, sila pa yung nanagot sa batas. Oo, sila pa yung nakasuhan. Sila pa yung nakasuhan. Diba? Tapos, pilit na pinamumukha ni Digong sa harapan ng media nung panahon na yan na ayaw niya ng droga. Ayaw niya. Galit siya sa addict. Pero sa kanila galing yun. Pero, business partner. Oo. Diba? So ngayon, paano nyo ipagtatanggol mga DDS na talagang ayaw ni Digong ng tatay niyong karton sa droga? Isa ito sa mga ginawang negosyo nila. Oo. Pinagkaisa ang negosyo nila with the Chinese businessman Oo. para nang sa ganon, palubuhin yung bulsa nila. At ang EJK, front lang yan. Oo. Front lang yan nang sa ganon, maprotektahan yung sarili nilang negosyo. So dito pa lang, kitang-kita na natin kung gaano talaga karumi ang pamilya nila. Pinaikot-ikot lang nila yung mga tao para hindi mabunyag, no? Binudol na talaga ng gusto ang taong bayan. Na tipong ayoko ng droga, dinaan sa mura, sa galit. Kasi para makapagmanipula ka ng tao, unang-unang ipapasok mo sa isipan ng tao ang takot. Oo. Tinakot niya ang taong bayan. Tinakot niya ang mga adik. Tinakot niya ang mga gumagamit. Pero tanungin ko kayo, may naaalala ba kayo na napatay o hindi na napatay, nakulong na drug lord nung panahon ng EJK? Ako nga walang maalala eh. 'Di ba? Oo. Please comment down below kung may naaalala kayo na mabigat na tao, personalidad, drug lord na nakulong or naging biktima rin ng EJK. Kasi doon pa lang makikita nyo na kung paano tayo nabudol ng pamilyang to nung panahon ng tatay niya. So please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. No? Tuloy natin to. Were mysteriously missing. Iniutos din daw kay Madriaga ang pagbuo ng non-profit corporation para sa kandidatura ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Ito ang ISIP o Initiative for Social Justice, Innovation and Progress Pilipinas. Pero ang ibig sabihin umano para sa kanilang mga taga-suporta ay Inday Sara is my president. Isa sa mga nagbigay umano ng pondo para rito ang isang opisyal ng Pharmally. Shortly after we organized ISIP, I was informed by PRRD that funding will be made available for the activities of ISIP through the contribution of his friends and supporters. One of those friends and supporters is Lim Wei Zhong, who was the financial officer of Pharmally Pharmaceuticals. Sometime in June or July 2021, PRD informed me that someone will call me to directly coordinate the turnover of 175 million. I also remember that Michael Yang, a very close friend of PRD who was frequently in Malacanang, also provided financial support to ISIP.
Sabi ni Madriaga, matapos mananong bise ni Duterte, kasama raw siya ng kausapin ng dating Pangulo ang ilang retired general ng AFP para sa pagpapatalsik umano kay Pangulong Bongbong Marcos pagsapit ng 2025. The general objective was to ensure that PBBM will only serve less than 4 years of his term as president, so that Sara, upon assumption to the presidency, will still be eligible for the presidency in 2028. In the event that BBM will not voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of overthrowing BBM will be considered, which include assassination. Sa affidavit ni Madriaga, lumalabas na naputol ang kanilang relasyon ni VP Duterte nang hindi siya nito tulungan sa kasong land grabbing na inilapit kay Madriaga ng ilang magsasaka sa Bataan. Pero may punto raw na binisita siya sa kulungan ng bise. Sometime in October 2025, after I got arrested for alleged kidnapping, I was surprised to see Sara through the metal railings of the passageway. She smiled and waved at me. Jail warden Sabiniano handed me a phone. When I said hello, I recognized the voice of Sara and she asked me about my well-being and conditions inside the detention facility. She was also apologetic for failing to do something or assist in my ongoing criminal case. Sa isang punto sa pagdinig, tinanong si Madriaga kung may namilit o inialok sa kanya kapalit ng pagsusulat ng affidavit. Hindi ka po ba napilitan na gawin ang anong komento affidavit na iyong sinabmit? Hindi po ako napilitan, Madam Chair. Wala bang pangakong palayain ka sa kulungan kapalit ng pagtestigo na ginagawa mo ngayon? Di po ako humihingi ng anumang kapalit sa paggawa ko ng salaysay ko. Bago siya umalis, pinirmahan at isinumite niya sa komite ang waiver sa bank secrecy law para mabusisi ang kanyang bank accounts. Malinaw na nasaksihan ng taong bayan kung ano ba talaga ang pinaka-koneksyon ni Ramil Madriaga sa pamilya Duterte. Nailantad, nailathala at talagang detalyado per pangalan, per oras, per petsa. Pati yung mga lugar. Pati yung mga lugar na nandoon sa statement niya. Oo. So paano mo itatanggi na hindi mo kilala? Kaya nga eh. Saan ka kumukuha ng gantong klaseng naratibo na sabihin sa taong bayan, lokohin, budulin at paniwalain ang mga supporter mo na pinopolitika ka lang? Binisita pa nga sa kulungan. Ay, Hindi kilala. Sir Ram. Di ba? Kaya nga, sabi ko, ang hirap talagang ipagtanggol ni Sara, lalo na kung DDS ka. Oo. No? Talagang napaka-desperado mo ng DDS diehard fan kapag talagang tipong nakikipagmurahan ka na sa social media. Kailangan bingi ka sa kabulag. Di ba? Oo. Para lang masabi mong DDS. Para ka lang kabayo, may tapa, oo, nakaharap kay Sara lang. Sara lang to, Sara lang. Duterte ba? Duterte. Pero yun nga, kung makikita rin natin, talagang nasaksihan din natin na wala siyang hinihing kapalit. Oo. Yun nga eh. Kasi kung ako, babaliktad ako sa pamilyang to kung sakaling ako yung nasa sitwasyon niya. Siyempre, makikipag-bargain ako eh. Pero siya hindi. Talagang punto per punto, siniwalat niya ito na hindi siya humingi ng kahit anong kapalit, kahit paglaya. Oo. Kasi alam mo kung bakit, Ate Marge. Kasi alam ko rin sa sarili ko, doon sa sitwasyon niya, na kapag natapos ang lahat ng issue na ito, mapapawalang bisa rin kung ano man yung kaso ko dahil lalabas din kung ano yung totoo. Kaya nga eh. Ang talino ni Ramil Madriaga. Oo. Believe ako sa taong to. Ito yung tipo ng tao na talagang hindi inaasahan ng mga Duterte, na talagang pangingilaga nila at kakatakutan nila at magiging malaking tinik sa lalamunan nila. Kaya nga hindi siya umate ng impeachment eh. Yung pa nga eh. 'Di ba? Malamang sa malamang habang nagsasalta si Madriaga, si Sara nagtatantrums na eh. Oo, malamang nagmumura na yun. Nagwawala na yan. Puk! Naku talaga naman. Saram! Anong ginawa mo? 'Di ba?
Gigil na yon. Malamang. Malamang naalala niya, ba't pa katabi natin ng happy birthday? Bakit ko ba binigay sa yung flag? Ba't pa kita tinawag na sa RAM? Tinuring kitang pangalawang ama. Uy, joke. Joke lang po mga kabayan ko. And please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. At nagpapasalamat po kami ngayon sa patuloy niyong panonood sa episode ng Ratratan kung saan binibigyan ng magandang komento at opinion ang mga may init na balita sa kasalukuyang issue at nagaganap na impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Ngayong napaliwanag natin at nabigyan natin ng komento at opinion ang mga naganap sa clarificatory hearing kahapon, 'di ba? Naway, panawagan ko lang din sa mga DDS, gumising na kayo. Gising-gising din habang may time. Totoo, hanggat may pagkakataon pa. Kasi hindi ito pamumulitika lamang. Ang usaping korupsyon, hindi rito questionable kung gaano kalaki o kaliit ang nawawalang pera. Pinag-uusapan dito kung gaano ka rin katapat pagdating sa pagsaserbisyo mo sa publiko at sa taong bayan at sa sarili mong bansa. Ngayon, nasaksihan natin base sa statement ni Ramil Madriaga kung anong klaseng behavior o ugali meron ng pamilya nila at kung papaano nila kayang bumali ng batas. Masunod lamang ang gusto nila. Mangyari lamang kung anong gusto nila mangyari at maipwesto lang din kung anong gusto nilang pwesto sa posisyon pagdating sa gobyerno. Kaya muli ako si Kuya Heb. At ako naman si Ate Marge. Muli mula sa bagong lipunan, Tungo sa bagong Pilipinas. ituloy natin ang pagbabago.